Sa bawat paglalakbay, may kwento. At ang Budapest trip na ito ay paalala na walang imposible sa taong marunong mangarap at kumilos. Hindi man naging madali ang proseso, may pagod, may duda, pero bawat hakbang papunta dito ay sulit. Kung ikaw man ay nangangarap makapag-travel, makaranas ng bagong lugar, o maabot ng mas malaking goal sa buhay, simulan mo lang. Hindi kailangan perpekto ang plano. Ang mahalaga ay nagsisimula ka. Dahil balang araw, makapalingon ka na lang at masasabi mo, nagawa ko rin. Kaya tuloy lang, mangarap ka, magtiwala ka, at kumilos ka. Walang imposible. Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our days episode. Ayan, today, we are now here in Hungary! Yeah! Alright, ayan, so bago tayo magtuloy-tuloy ng vlog natin, magkakaroon tayo na pasensya na kayo guys, hindi na ako medyo nakapag-vlog kanina pagdating ko dito kasi pahinga agad ako. So magkakaroon tayo ng short hotel room tour kasi yan, So tayo po ay naka-check-in sa next to hotel dito sa Budapest. Yes, so pagbukas nyo, ayan. Ayan, kita nyo ba? Yes. And ito ang ating kama. Ito ang ating banyo. Kaka-shower ko lang guys actually. Oo. And okay, babamukha ako. Diyos ko. Hinahanap na ako ng garnier. Oo. And yan lang. So, okay na ba ito hotel room natin? Yeah, and sa ating view sa labas ay ayan lang. So, parang ganito yung ambience nung nag-check-in ako sa Florence, sa Italy. Yes, and also, nakabili ako ng ilang mga shopping, Pull and Bear. Dalawang jacket to. And grabe, sobrang hassle ako, nahihirapan ako sa pera. So napa-withdraw ako ng isang unexpected amount of money. So kapag hindi ko na lang siya natapo, naubos, ide-deposit na lang natin sa bangko kung magkano man ang conversion ng mga yan. Okay, so continuation ng ating vlog. Ayan, I hope pag-enjoy kayo sa ating vlog kung anong ating mga gagawin sa Budapest, Hungary. And kung meron kayong mga suggested contents, i-comment nyo lang. Okay, see you! Alright guys, ayan, tayo po ay nakapunta ng hotel. Mamaya, mag-room tour tayo. Yes, pero hahabulin muna natin ang lunch dahil tayo ay gutom na lakas sa boses ko. Anyways, so ang medyo mulak na ako sa mga gitla ako kanina. Ang medyo kapos lang, medyo nagkulang ako sa ginawa natin ay hindi tayo nakapagbaon ng currency nila dito. Yes, so hahanap tayo ng bangko or ATM na pwedeng makapagpawili ka ng pera nila since hindi po euro ang pera dito. Hungary foreign yung tawag nila. Oo. Kaya nakakatakot kasi makapapalit sa mga ibang stores dito kasi sobrang laki ng difference sa buy and sell rate nila, as in lugi ka. So much better talaga na sa mga bangkos any nearby ATM tayo mag-withdraw ng pera. Ating itatry ang goulash. May makita tayo. Yan ang kanilang mga pagkain dito. Siyempre ang gusto ng lahat, diba? Alam yun ang iniisip ko. Hungarian sausage, diba? Ayan. So, naglalakad tayo ngayon and para kumain muna tapos saka tayo gagala kasi medyo kumukulo na talaga yung sikmura natin. So, ang bukat agad natin ito. O sige, mamaya I will mag-story time tayo mamaya. Yes. Basta ngayon guys, naglalakad lang muna tayo, hahanap tayo pa kainan. Okay? So I'll be right back. So bago tayo kumain guys, hanap na tayo ng money changer ATM. Yes. Kasi mahirap na. Mahirap ikas sa mga ATM natin. Lalo na may currency dito. Ayoko namang, hindi ko ginadal siya. Pero uso kasi yung mga hidden charges. Oo. So mas mainam
na at least meron tayong cash na hawak. Yun, tayo lang may nag-iikat lang naman tayo. Ito yung first spend natin. Ito kaya, ito parang okay dito. Euro 38.39. Oh. We buy at 38, 385, and then we sell at 393. So, yun na lang ang difference, no? Buy natin. Okay guys, ayan, nagpamanage siya tayo dahil kailangan natin ng pera, ng cash, at tayo ay gutom na. So, nakapalit tayo ng 60 euros dito. Ay meron, ang yaman na natin, meron tayong 22,000 something Hungarian forints. Yes, so we will see. Takot tayo kung hanggang saan naabot ang ating 60 euros dito sa Budapest, Hungary. Oo. So tayo ngayon po ay naglalakad na papunta ng ating restaurant. Mag-lunch muna tayo. After no, ayan, magkakalakala na tayo. Yes. So, ang panahon dito ngayon kasi is spring season dahil hindi ka anong kalamig. Buti na lang isang maraw kasi kanina ay makulimlim. And may mga ilang attractions tayo pupuntahan. Nililook forward natin yung parliamentary at saka yung tulay nila dito. And nandito na kasi yung pinsan ko eh. Dito siya nag-work sa Hungary, factory worker ng mga gawaan daw ng mga bike, kaso medyo malayo-layo siya dito. Yes, anyways, habang tayo ay naglalakad, oo, syempre bago hindi ko naisip, oo, ang Budapest daw pala guys is magkabukod daw yan dati, Buda at saka Pest. Parang correct me if I'm wrong ha, ang Buda is yung lugar kung nasaan nandoon yung mga hari o yung mga something na ganon. Tapos ang Pest is yung city, I don't know. Oo. And then hanggang sa naging capital na ng Hungary ang Budapest. Yun. So may mga ilang bansang malapit dito. Ayan, taas niya is Slovakia. Tapos katabi niya is Austria. Tapos sa baba niya, Serbia. Yan, malapit dito ang Croatia. And nung nagkabiyahe tayo dito, dito pala sila dumadaan. Puro truck kanina doon sa expressway. Ay. Wala pa akong nakikitang kabayan. Oo, ang dami ko mga napapanood sa Blue App, mga Filipino vloggers dito. Pero bakit wala akong makitang kabayan? Asan na kayo? Naka-duty pa ba? Yes. Ay agad ay nasa city, nasa capital ko ng Hungary, Budapest. Abangan ninyo kung saan tayo pupunta after ng Budapest. Yes, hindi pa tayo magkatapos dito. Meron pang kasunod. Oo, abangan nyo yan sa ating mga susunod na mga vlogs. Yes. So, grabe. Ang layo-layo na nararating natin. Magpapa-renew lang naman tayo ng passport. Pero umabot tayo ng Budapest. Umabot tayo ng Slovakia. Diba? Ito na yung cash natin. Tago natin. Yun nga, sabi ko kayo mag-storytelling ako kanina. Diba? Di ko lang nagustuhan yung ugali ng driver dito. I don't know ha, pero may pagka-rude. So yun yung bungad sa atin. Pagpa-welcome sa atin dito sa Hungary. So lalakad lang tayo konti guys. Tapos kain, then okay, see you later. Okay guys, ito ang ating kakainin. 5,750 Hungarian forints. So, tayo sa ito pa nila 1,000 forint, 1,000, 10,000. Ang bayad natin sa ating meal. Kasi natin na-experience yung mga kasi mas nag-focus tayo sa mga attractions.
So, dito naman sa Hungary, tatry natin kumain kung saan kumakain yung mga lokal dito. Yes. So, di ako medyo familiar sa in-order ko. Pero, ito lang yung familiar ako, Pepsi. We will see. And so, ayoko sana mag-convert, pero we have to convert. Since tayo naman ay hindi OFW dito, tayo ay turista dito, kailangan natin mag-budget. So, kung i-convert natin sa euro, yung pagkain na order ko, umaabot siya ng 15 euros. So, not bad naman. Yeah. And we will see naman kung gaano kalaki o marami yung servings ng food nila dito. Kasi nagugutom na ako. So, mag-2:30 na. Yes. And pilitin natin ma-accomplish yung mga dapat natin magawa today. And I hope na magandang kalabasan ng video na to. And I hope na mag-enjoy din kayo, guys. So, kakain muna tayo. And then, after nang gagalan. Okay, guys. Yung food natin. Oh my God. Okay, guys. Ayan ang ating food. Oh my God. Hindi siya medyo in-expect. Ito siya dito. Potato. Kanin. Pork. Kain muna tayo. And then after nito, gala-gala na. Let's go. Guys, ayan, kakatapos na natin kumain. Habol natin yung oras bago dumilim. Yes. So, ito lang, piece of advice. I don't know ha, hindi ako sure. Pero kung kakain kayo sa mga ganito klaseng restaurant, guys, worth it siya. Okay, worth it. Sobrang dami, sobrang laki ng servings. Busog na busog ako, to be honest. Sinimot ko talaga, wala akong tinira. Pero wag kayo basta-basta magre-rely sa mga presyo na sa menu nila. Kasi baka ang mga yan ay may mga tax. Kaya namin, yung computation namin ay mas mura. Tapos pagdating ng bill, mahal. So may tax yata ko doon kaka. Anyway, sa pupuntahan natin naman dito ay medyo malapit-lapit lang naman. But ipa-prioritize natin mapuntahan yung Parliamentary at saka yung bridge, yung pinakasikat dito sa Budapest. Oo. And then, syempre, hindi pwede mawala ang mga souvenirs. So, sa Vienna kasi, guys, usually, ang mga doon, medyo na-stress talaga ako nung umalis ako doon. Yeah. Ulat ka yun. So, yun, sa Vienna, medyo na-stress tayo doon bago tayo umalis. Kasi, ang mga shops para doon mostly ay nagsasara ng 7. Nasanay kasi ako na alas 9, nagko-close yung mga shops. So talagang naghanap talaga ako bago ako umalis doon. Nag-walk-around talaga tayong malala para lang makahanap ng ref magnet. Oo, sabi ko nga, di bali na walang OOTD na maayos, basta wag lang mawala yung ref magnet. Yun talaga napaka-importante for me. Yeah, and also, ayan, tatry ko rin maghanap dito ng mga pwedeng mabiling damit kasi wala na ako masuot. Oo, di nga kasi ako nagbaon, guys. Yun ang balak ko talaga. Dito ako bibili, mga pupuntahan ko. Nagkataon lang talaga na may mga extra ako sa bahay na hindi ko pa nasusuot. Dinala ko na. So, okay. Ayan. So, sisimulan natin maglakad. And then, I hope na mag-enjoy kayo sa magiging contents natin sa ating Budapest journey. Oo. And, ayun. Talagang nilalamig din talaga ako at medyo feel ko nalipasan ako ng gutom dahil late na ako nag-lunch. Medyo sumasakit yung ulo ko. Pero may baon naman akong gamot sa bag. Huwag yung kakalimutan din yun, guys. Kung saan kayo pupunta, magdala kayo ng gamot. Lalo ng mga ganito, syempre naghahabol tayo minsan sa oras, ng mga nagde-delay yung mga biyahe. Ayan. So, na-late yung lunch natin, kaya medyo sumasakit yung ulo ko. So, tara, maglakad-lakad na tayo and surprise kung anong ating pupuntahan. Let's go. Ito yung hotel natin. Lapit lang. Ang una natin pupuntahan, guys, ay ang St. Stephen's Basilica. So, yung St. Stephen's Basilica ay pinangalan sa unang hari dito sa Hungary. Di ba? Gusto niyo may mga history tayo natututunan ngayon? Oo.
At sa loob ng Basilica, nandiyan yung Holy Right Hand. Hindi ko sure kung familiar kayo doon, pero makikita rin natin sa loob yan kung free ang entrance sa loob ng Basilica. At sa history ng St. Stephen Basilica guys, per Google, ilang beses na ito nawasak at ilang beses na siyang na-renovate. Sa Austria tayo, meron tayong St. Stephen Basilica rin, church na napuntahan. So another St. Stephen Basilica dito naman sa Hungary. Ay, inshallah tumagal yung araw. Kailangan natin ng araw guys. Kasi kapag dumilim na, naku, gusto ko makita yung bridge, o picturean yung bridge ng may araw pa. Yes. Tayo ay nasa mga kasi na libre ng mga ng city. Wala tayo sa mismong square, may mga ganun, mga square. So wala pa tayo doon. Hopefully makakita tayo ng square or kung may old town ba dito. Ayan. And wala pa rin talaga ako nakikita ng Pinoy. Asan kayo mga kabayan dito? Saan sila madalas tumambay dito? Lalakad lang tayo guys ng kante. Tapos pagdating natin, next video, St. Stephen Basilica na. Alright. Okay guys, ayan na po. Actually, unfortunately, nire-renovate siya. Ito na ang St. Stephen Basilica. Yes, ang ganda. Ang ganda niya guys. So I hope na kayo ay masaya sa ating panibagong destination. Ano guys, maganda ba? Yeah, diba? Ganda niya. Okay, welcome to St. Stephen's Basilica here in Budapest guys. Yes! So I hope na proud sa akin mami at daddy ko. Ito na siya ulit. Nasa Hungary na siya. Yes, Lord, thank you so much. Maraming salamat po sa blessings. Yeah. Ganda niya. So kakatao lang talaga na meron siyang nire-renovate sa kabilang part. Pero worth it pa rin yung pagpunta natin dito. Super duper worth it. Okay guys, habang tayo ay naglalakad papunta na Hungarian Parliament. Yan, saan direction natin? Iban tayo. Alam niyo ba guys, Hungarian Parliament ang isa sa pinakamalaking parlamentaryo sa buong mundo. At syempre, inspired by British Parliament yan. At matagal siya bago natapos. At merong eksaktong taas na 6 meters. Imagine kung kano kataas yun. At sabi niya dito, meron daw tunay na corona sa loob nito. I'm not sure lang din kung siya ay libreng pasukin. Pero kung libre naman, diba, why not? Pasukin natin yung loob niya. At yun lang, try natin mamaya daanan to paggabi. Kasi may mga pailaw daw at mga super ganda daw talaga dito kapag gabi. Siguro, wait lang, ito may OTP bank dito. Try ko muna mag-withdraw ng pera. Yeah, mag-withdraw muna ako guys, para may cash tayo. Wait lang.
Buti kaniyaga tayo mag-video dito sa loob. Okay. I have it here guys. And then, we're still looking for some pictures. Meron sila dito sa pagkila. May hinahanap akong keychain eh. Yung flag lang ng keychain talaga. Meron ding language barrier dito. Mga keychains nila. Buti naman pinayagan nila ako dito mag-video. Meron din silang dito mga t-shirts, some of the handmade products nila. Yes. Yes, handmade. Yes. Siguro ito na muna, baka kasi may makita pa tayo mamaya, pwede puntahan mabilhan. Hindi na tayo hahal. Oh, ito yung mga keychains nila. Ayan. Pero wala dito yung gusto ko. Ito ang ref magnet. Yung ref magnet ko dito is itong ref magnet na napunta ko. Wait lang, kapag nakatapak. Ayan. Ayan yung ref magnet na nakuha ko guys. Ito na lang muna. Sige, bayaran na natin. Ako naman. Okay. Ayan guys, meron tayong ilang souvenirs dito. Oo. Diba? So, ang next natin pupuntahan is yung bridge. Oo. Ayan. Buti nilang pinayagan talaga ako mag-video. Kasi bumili naman tayo. Ayan. Ano next natin? Parliament. Okay. So, ang ating pupuntahan naman ngayon, bago tayo magpunta ng bridge, ay ang Hungarian Parliament. Isa rin yung sa pinakasikat na puntahan ng mga turista dito sa Budapest. Yung pinsan ko, di ko na mamimit. Hapon na. Ayan guys, tayo po ay nakapag-withdraw na. Cash lang ang ating gagamitin dito. Oo, kasi baka mamaya ay hindi natin magamit lahat. Sayang naman. Pagkano lang yung pagitan ng foreign sa Europe, no? So, magkakash lang tayo today. Anyways, ayan, tayo ay papunta ng Parliamentary. And magkalapit lang doon yung bridge. Yung famous bridge dito sa Budapest. Wala na akong pakialam kahit medyo wala akong tulog. Kahit yung binti ko ay gamit na gamit, kakalakad. Basta ma-push natin itong bakasyon na to. And abangan nyo pa kung saan tayo pupunta next. Let's go. Wait, that's so cool. That's the Hungarian parliament. Ayan, si Ronald Reagan guys. President ng US. Guys, super ganda dito. Yes, super duper ganda. Imagine, hindi natin ini-imagine buong buhay natin na mapupuntahan natin ng Hungary. Lord, thank you. Kilig ako, wala lang. Kasi parang saya-saya na napupulfill mo yung mga childhood dreams mo. Yes, sobra talaga.
So, kaya nga guys, hindi nilang mangarap. Just have to wait sa perfect time. Kailan siya darating. Guys, we made it sa Parliament Building. Yes! Hi! Guys, ang ganda-ganda ng Budapest. Yan, na-amaze ako sa lugar. Yan pa, may kabayo din dyan, hindi nyo kita. Pero ang ganda-ganda niya. Amazing yung mga infrastructure dito. Ang linis. Ang payapa. And basta ang linis ng lugar. Yes, super. Yung pinsan ko ay hindi ko na maaabutan dito. Napasok siya. Sayang talaga. Ganda niya. Okay guys, so ang last natin pupuntahan ay ang famous bridge dito sa Budapest. Gusto ko tong Budapest guys. Oo, gusto ko tong Budapest. Maganda, malinis, tapos feel na feel mo talaga yung ano, yung ambiance, yung pagka very European style, super. Pero di ko pa rin malimutan yung nag-interview sa akin eh. Feel ko yun ay susi sa pag-ahon ko sa kahirapan. Dapat. Oo. Ayun na. Paparamdam na yung tuhod ko. Ito na siya. Umaaray na siya. So yun na. Yung bridge ang ating pupuntahan dito. And malakas ang hangin. Hahanap ako na penulit na shopping center. Kung may mga mall dito mo. Oo. Bili ako ng kung pwedeng mabili. Oo. Tingnan nyo, di ba? Nag-withdraw tayo ng pera. Di pa rin nagagamit. Pero okay lang naman yun. If ever na hindi na maubos, i-deposit natin sa bangko sa Croatia. O Euro. Or, remembrance. Spend time pero hunger. Saya lang yung pinsan ko. Hindi siya makakapunta. Ay, ito na yung bridge. Nakikita ko na. Kasi di ba parang may malaking dragon doon. Yun yung di ba may malaking dragon doon sa bridge. Yun nakikita ko sa Google eh. Sino kaya ito nakaupo na to? Dito. Tingnan nyo guys, ang ganda rin. Itong river to yung Danube River. Nagkoconnect from here to Austria. Alam niyo yan, napanood niyo yan, di ba? Sino kaya? Bridge. Diba? Danube ano? Danube River. Pinagkukumpara ko yung itsura ng mga lokal dito sa lokal sa Austria, lokal sa Slovakia. Oo. Isa lang ang masasabi ko guys, iba-iba sila ng future. Pero sobrang pinakagwapo for me bukod sa mga Italian, Croatian. Pinakamagandang babae for me ha, no offense ha, Croatian pa rin. Para silang mga living Barbie doll. Magaganda. Pero magaganda rin yung mga tao dito. Pero grabe talaga, mga pagpagpala talaga sila eh. Grabe. Si Sally nakawa ko makatigulang dito pa rin siya hanggang ngayon. Sally! Di ko sure kung nasa Coachella ka na o dito ka pa rin. Nakita ko yung post mo last time. Char. Naku guys, sulitin ninyo, napakaswerte na mga magbabakasyon na ganitong buwan, April, summer. Ganon. Mas gusto ko magbakasyon ng ganitong season kaysa sa winter. Bukod sa wala ka nang iisipin mga OOTD, mga ganyan, di papasip sa baleta mo, ma-enjoy mo yung
Yung lamig, yung init, sakto lang. Kaya pa carry. Mabilis ka makagalaw. So mga ganito, mag-travel vlogger na lang tayo forever. Yun nga lang, ang hindi ko lang syempre, pasensya na kung ano. Ewan ko ba, bakit di ko ma-afford mag-travel sa araw sa Pilipinas? Siguro dahil basic minimum lang naman tayo sahod natin doon sa Pilipinas, no? Pero dito guys, sa Europa, di ba, privilege tayo makapag-travel around Shenzhen. Even non-Shenzhen. Oo. Kaya gamitin nyo ng tama ang inyong mga TRCs. Gamitin nyo sa wasto. Oo, i-enjoy ninyo yung mga perks, yung mga privilege. Naku, kasi sayang na sayang talaga yan. Tingnan nyo, ayan, nasa bridge tayo. Pero I think we have to liban-liban. Ayan. Ang ganda tingin. Oh, ang ganda yung part na yun. Yung mga infrastructure niya. Tsaka ang colorful. As in, lalakad lang ako guys hanggat sa makapunta ako ng bridge. Kasi itong GoPro 360 Max ko, yung malapit na mag-full memory. Mag-full memory na siya. Lalakad lang tayo. Let's go. Guys, we made it sa bridge. Oh my god, ang ganda niya. Super ganda. Diba? Worth it. Lakad tayo, padaratso. Napaka worth it na guys. Nakaganda. And ang babait ng mga tao dito ha, kahit mga turista ha, talagang binibigyan nila ng chance, pagkakataon yung bawat isa dito makapag-picture. Willing to wait sila kahit yung mga taga rito siguro. Yes. Ganda. Ang Danube eh. Danube, ano? Gusto mo sabihin ako yung Danube eh? Babe, oo, ganda Danube eh. Alright guys, ayan. So na-unlock natin yung mga dapat at puntahan natin ngayon. And I hope na nag-enjoy kayo sa ating mumunting vlog for today, sa ating Hungary journey. Yes. So siguro baka di ko na ma-vlog mamaya, mag-unwind na lang ako. Pupunta ako sa Parliament ng mamayang gabi. Dahil sabi ng pinsan ko ay napakaganda doon pagkapag-gabi. Yan, lamig na ako. Yes. So baka magtingin muna ako ng mall dito. Hanap lang ako ng taling masuto jacket kasi medyo nilalamig na ako. Ilang araw na ako naka-t-shirt lang, tapos ganito-ganito lang, kailangan ko ng makapal na jacket. Yeah. So again guys, maraming salamat sa mga nanood po ng vlog natin. And kung ano man yung mga I hope na-inspire ko kayo somehow sa mga pinagdaanan natin bago tayo makapunta dito sa Hungary. At the same time, kung may mga plano kayo pumunta sa ibang part ng Europe or kahit dito sa Hungary, oo, I hope na ma-unlock nyo rin yung mga bucket list ninyo, yung mga basang gusto nyo puntahan. Again, sabi ko nga, tiis-tiis lang tayo sa una, di ba? Pero alam ko nakakapagod magtrabaho kahit ako. Inaamin ko, kaya tamad na ako bumalik, kaya tamad na ako magtrabaho kasi yung parang gusto ko na lang talaga maging travel vlogger. Oo, as in. Pero we have to work, di ba? Hindi naman tayo pwedeng puro pasok sa buhay. And ayun, bawi lang tayo sa mga sarili natin. Deserve natin mag-enjoy, deserve natin gumala, at deserve natin bigyan ng break yung mga sarili natin. After how many months, years, and seasons na tayo ay nagpakabugbog sa trabaho. No? So again guys, thank you so much for watching. If you have any more questions or suggestions, comment nyo lang. Malay nyo yun natin maging next content sa ating channel. Again, wala talaga ako nakita Pinoy dito. Bakit kaya? Oo. So again guys, good luck sa mga naghihintay ng mga working permits and visas. I hope na tayo po ay makita-kita around Europe. See you! Ciao! Anong magagawa?